Hello and welcome. Kamusta kayo dito mga Kapatid Star viewers? So, ang reading natin ngayon is about full moon. So, may dapat kang malaman, importante ito. And kasi ang nakukuha ko dito is malaki ang hatak ng full moon, no? And yeah, so this reading, okay, ginagawa ko tong reading during full moon and I don't know kung kailan ko ito ma-upload. So, this is timeless and collective reading. Kunin nyo lang mga kapatid kung saan kayo nakakasunod. Kung hindi naman, huwag lang tayong bitter. Baka naman next time ay makuha na natin ang inyong next energy, no? Or sana ay makaresonate naman kayo sa next reading natin. If ever na hindi kayo makaresonate dito sa the whole reading, no? And again, baka naman yung ibang energy naman ay sa iba, wag lang po natin lahatin ang energy na nasabi ko dito. No? So, swerte mo lang kung lahat ng mga sinasabi ko dito ay sumasang-ayon sa buhay mo ngayon or sa storya ng buhay mo ngayon o nakaka-relate ka, no? And it's like yung feeling na private reading, parang ikaw, you know what I mean, parang sa'yo lahat ang reading na ito. So, that's very rare mga kapatid na yun ang pakiramdam mo. But then again, palakasan lang ito ng energy. Kung sa'yo ba ito or sa iba, and again, hindi lahat ay makakasunit para ito sa reading na kung sino ang makaka-relate or makaka-resonate sa reading na ito. So, yeah. Okay, so alamin natin kung saan ang tungkol, no? Sa reading na ito, sa inyong full moon. Guys, pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito, itong video na ito, ano? Dahil hindi ko po gamit ang aking mahiwagang microphone. Yan. Para may kumakain itong siopaw. Or galing Chowking. Kaway-kaway naman dyan. Alright, Spirit Angels, ano ang malaking energy tungkol saan itong reading para sa ating mga collective? Alright, this full moon. Kuha tayo ng isa pa. Alright. Alright, meron tayong X. Meron pa talagang X dito na hindi pa. Guys, wag lang tayong magalit, no? Lalo na kung ayaw nyo na sa X, but wala tayong magagawa dahil collective reading po ito. And general reading, hindi po ito private reading. So, para ito sa iba na tungkol or related sa X, siguro yung iba dito is you are manifesting about your X. Because I'm getting this full moon is a huge energy. It's pulling the energy. Malakas ang hatak ng full moon sa inyo. This could be related sa inyong X, a new beginning, home sa bahay ninyo. Oh my God, kumpleto ito, no? New home. So, meron ditong bagong bahay. May bagong lipat o makakabili ng bagong bahay. Siguro may na-manifest ninyo ito. Okay, ano to? Warning. Saglit lang, ha? Okay, so yan. Inayos ko lang yung warning kasi kanina napansin ko lang yung warning ay naging waring. Parang in-check. So, yeah. Kasi minsan pagka nagsusulat tayo, ano, akala natin kumpleto yung pagka-spelling, yun pala may missing letter pala doon. Dahil sa imagination natin, yun na yun. So, mali pala. Anyway, alright. So, malakas ang hatak for you, no? This full moon about a new beginning. Warning, merong warning sa inyo dito. And si X, something about sa X, home, sa bahay ninyo ngayon or new home. Alright, so may mix tayo. Your current home and sa bagong bahay mo or bagong paglilipatan mo. Alright, so isasahin natin yung energy na kukunin natin dito, ano, sa nabunot natin. So guys, pakilakasan na lang po ng volume kasi alam ko I can sense na parang may naiirita dito kasi mahina yung volume. Pasensya na mga kapatid, ha. Pakilakasan na lang. Or i-bluetooth nyo na lang yung cellphone niyo sa speaker para marinig ng lahat. Ay, nako. Alright. So, meron talaga ditong Eight of Pentacles. Somebody's working hard, no? Working hard for this home, new home, or siguro sa ex, new beginning, or something about sa warning sa ginagawa ninyo. So, yeah, guys, if you have been working so hard, diretso, no? Direkta ang energy o nakukuha ko dito tungkol dito sa warning. So, guys, pagdating sa kalusugan ninyo,
wag nyo pong kaligtaan na magpahinga naman or maglagay naman ng space, no? Or oras para magpahinga, isang tabi na muna yung mga ginagawa ninyo or uminom or meron kasi ditong uminom kayo ng maraming tubig, lalong-lalo na't mainit. Kung saan ka man ngayon naroroon, uminom po kayo ng maraming tubig because I'm getting like somebody is dehydrated. Alright? So, wag nyo pong kalimutan ang inyong kalusugan. Alright? So, do not skip any meals sa mga pagkain ninyo. Kumain kayo ng tama, no? Alam ko na meron dito sa inyo na busy na, siguro nagda-diet, and then again, guys, hindi po, kailangan talaga maging balanse kayo sa inyong kalusugan dahil, lalong-lalo na sa, kung kayo nagtatrabaho, of course, example lang, no, kung may sasakyan, pagka laging nakaandar yung sasakyan, hindi aandar yung sasakyan kung walang gasolina. So, same thing, no, kailangan talaga na may pagkain kayo para gaganahan kayo sa pagtatrabaho or may energy pa kayo sa pagtatrabaho. Kasi kung lagi kayong nagda-diet habang nagtatrabaho or kailangan talaga balanse. No? So, pwede naman kayo mag-diet pero limit-limit lang kasi kung physically drain kayo and konti-konti lang kinakain ninyo, then again guys, please pakibalanse naman ng pagkain ng mga kinakain ninyo. Kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Alright? So, that's also the warning for you because again, this is a strong energy pulling when it comes to your whatever you're doing. Alright, okay, dito sa trabaho ninyo. Again, another energy. Ang dami kong nakukuha ang energy pagdating dito, ano. Sa 8 of Pentacles pa lang, dito pa lang sa the bottom of the deck. Hindi pa ako nag-shuffle, ano. But then again, warning, mag-ingat-ingat kayo sa kinakain din. Pagka sabihin natin kung pupunta kayo sa isang party or inibitahan kayo, kasi nakukuha ko rito na someone here might get poison, no, sa kinakain. So, mag-ingat-ingat guys, lalong-lalo na kakain kayo ng pagkain ng ibang luto na hindi pamilya ninyo. So, be aware, lalong-lalo na kung kasama ninyo mga bitterness ng mga tao, itong mga may mga inggit, wag tayo basta-basta magtitiwala. And especially kung kumakain kayo sa mga ibang restaurant, no, na yung mga mumurahin or mga karinderya, wala naman tayong criticize dito, ano. But then again, as a reminder mga kapatid, dapat pili yung pinupuntahan yung kainan dahil there could be like yung tipo natin na marumi yung kusina nila and kailangan aware kayo sa pupuntahan ninyong restaurant or an event or kung sino to magbibigay ng pagkain sa inyo, kailangan talaga ingat-ingat dahil I'm getting like someone might get poisoned about this food, no? Alright, so alamin pa natin kasi I'm also getting like someone is planning on doing something about you. Para ditong I'm hearing like minamanifest. Again, guys, warning pa lang to pero ang dami ko na nakukuhang energy dito. I'm gonna do my best, guys, kung na makuha, no? Or mabanggit ko dito yung mga para sa inyo. Alright, so I'm getting like someone is planning or it's like habang nagtatrabaho or may ginagawa siya, parang nagkakaroon ng idea itong taong ito na ikakapahamak mo. So again, another warning para sa inyo, mag-ingat-ingat kayo kung sino itong kasalamuhan ninyo. Lalong-lalo na kung ang taong ito ay may inggit, no, or bitterness, whatever it is. Kailan nakakaalam? Alam ko, kasi meron itong iba na alam mo, I'm getting like someone here very specific, you could be the boss or a leader type. If you are, sabihin natin na amo ka or napaka-strict mo pagdating sa trabaho, be careful because meron kasi itong nag-hold grudge against you, no? Anong tawag dito sa Tagalog ba? It's like they're holding back or they're holding something na ayaw na ayaw sa you. So, siguro sa trabaho, habang while this person is working with you or kasama sa trabaho, again, mix ha, meron kasi dito sa negosyante or sa trabaho, kung ikaw itong napaka-strict, no, or napaka-straightforward, sometime, no, pagdating sa finances or whatever you do financially,
or you could be a teacher, or doing some counseling. May mga tao talaga, hindi natin mapigilan, ano? May mga tao talaga na ayaw marinig yung totoo, o ayaw makarinig ng ano ang tama, o alin ang totoo. And then, para sa'yo, you are just doing what's best, or kung ano yung tama. But that person, yun nga lang, egoistic, ayaw nakikinig, naiinis, pagka may napagsabihan or nasabihan ng totoo o ng tama, they'll take it in a bad way. So, yeah, this person is like, para bang, it's like talking behind your back while you are in a work situation or sa negosyo. Again, if you are, kung ikaw itong na-mention ko na napaka-strict, no, sa trabaho, sa negosyo, or sa finances, whatever you do, someone is like holding grudge against you, no? May sama ng loob. So warning para sa iyo, because this person might get an idea. Para siya nagkakaroon ng idea to do something para mapahamak ka o mapahiya ka. So mag-ingat-ingat. Okay. You know what? Alamin natin yung mga initials kung sino itong mga bitterness, no? Or may planong gagawa ng hindi maganda para sa'yo. Alright, Spirit Guardian Angels, sino itong tungkol sa warning ng bitter sa ating mga collective na may tendency na magagawa ng hindi maganda sa ating mga collective? Sino sila? Okay, we have here letter T. I'm hearing like tita. Siguro tita ninyo. Okay. I'm also getting like tita, tito. Again, guys, kunin nyo lang, guys, ha. Kung saan ka nakakasunod tito. Guys, pakilakasan na lang ng volume, ha. Medyo mahina talaga yung boses ko ngayon. Okay, so we have here F, N, and S. Alright, so kunin nyo lang, guys, kung saan ka nakakasunod tito. Kasi meron dito, alam mo kung sino ito. Okay, so these are the example or these are the sign na itong taong ito ay may sama ng loob sa inyo. Dahil sa mga nasabi ninyo or you're just doing your job or your business, no? So may mga tao talaga na napaka-mababa, no? Yung ano nila, napaka-egoistic lang talaga nila. So mababa ang pag-unawa. So mag-ingat-ingat mga kapatid. So next na tayo. New beginning. Spirit Guardian Angels, what's new beginning sa ating mga collective? Tungkol saan itong new beginning? Alright, Queen of Pentacles about money, Seven of Swords, and the Moon. Okay, so new beginning, this is kind of like part of your warning. So, kung ikaw itong may pera or sumusuporta, alright, I'm also getting like, mag-ingat-ingat kasi baka ikaw ay nananakawan. So, do not let these people na may gumagawa ng kababalaghan sa likuran mo. I don't know. I mean, these are the words na magagamit ko lang, no? I don't know what kind of kababalaghan. It's like behind your back, nakikita nyo naman, no? Meron ditong lumilipad. Alright? So, especially kung ikaw itong nanay, very specific, baka sa gabi, may anak ka na lumalabas o nakikiparty. So, yes, these are the warning. Isa ito sa mga warning mo, lalong-lalo na kung ikaw ay magulang, single parent, or sa likuran mo, or without you knowing, no, napaka-blind mo kapatid, walang alam, or siguro yung anak mo ay very sneaky, or someone in your family very sneaky, mag-ingat-ingat, or pagsabihan mo sila na kung ano yung mga curfew, ano, kasi baka mapano sila. Kasi meron itong baka nagmumotor sa gabi, and, or matagal makauwi ng gabi, so mag-ingat-ingat because there's something hidden, baka madisgrasya. So, mas mabuti na aware tayo, ano, kasi this is about full moon, yeah, see? Baka meron ditong full moon na nagta-transform. Ano ba to? Parang biglang nag-ano okay, you could be like something like spirituality, no? So, you could be dealing about, it's like a warning. Hindi naman siya totally na warning. Okay, meron tayong dito na may paka sci-fi or fantasy. Siguro meron ditong very specific, no, sa viewers natin na something like being, no? You could be, I don't know, kung sino ito, kung sino ka man na nagta-transform, no? Nagbabalat kayo, yeah, be careful because somebody
whoever you are, kung sino ka man nag-transform, na naging, I don't know, sabihin natin nagiging Darna sa gabi, o nagiging aswang, I don't know who you are, but this is very specific. Be careful because whoever know, kung sino tong alam or kilala, no, ang iyong sikreto, it might be prevail, or baka may magtataksil. So be careful who you are trying to share your secret, kung ano itong sikreto mo. And meron naman dito na when it comes to your psychic ability, guys, hindi to para sa lahat, para to sa person kung sino to nagta-transform kanina na kasabi ko lang. Alright? So, next energy naman tayo. So, when it comes to your spirituality, no, you might be feeling something na yung iba yung emosyon mo. Very intuitive. You can sense very strongly. Alright? So, maybe you are in a journey of awakening. Siguro, ikaw itong nagigising na, dahan-dahang nagigising, and have this realization. And again, you are awakening. Especially during full moon, or at night, lalong-lalo na't kung lagi kang gising sa gabi. Alright? During full moon, your energy is getting stronger and stronger. Kaya itong sense of something na may mga warning or nag-trigger sa iyo, you are feeling or sensing these changes. May pagbabago. Maybe this could be part of your new beginning, yung iba dito. Especially if you are in a awakening process. Alright? So, yeah. Lalong-lalo na kung wala kang alam na psychic ka pala or lumalakas itong kutob mo, yes, you are psychically awakening at this moment or during this full moon. Okay? Or every full moon, kung may full moon man, no? Every month may full moon naman talaga. Yes, you are getting stronger or yung vibe mo, yung energy mo, mas lumalakas and you can sense the energy, itong mga tao sa paligid mo. And again, you guys are very guided. You might be drawn into cats or animals or forest. So yes, these are your, ito yung nagbibigay ng abundance sa iyong buhay. So spend more time with your cats and ingatan mo sila kung ikaw tong drawn sa mga hayop. They are your spirit team or your guides. No, they are like masking. Alright, so, alright, another energy na kukuha ko dito, tuloy-tuloy na ito, ano. So, wow, kanina 17-17, earlier I got 12-12, so yeah, this is very specific, ano, napakamahiwaga ng reading natin ngayon about this full moon. So, yes, I'm getting like, one of your animals during full moon, kasi meron yung transformation, may nagbabalat kayo. Again, may nasabi ko kanina, may nagbabalat kayo. This could be you as a person or this could be your guides. Alright, your spirit team. They are like acting like your animals or something around your house. But then again, sa gabi, they are transforming into their real form. Okay, so yeah, wag tayong magalit or wag tayong matakot, no? This is very specific. So, yeah, someone is watching you. Your guides are watching you. Whatever you do, you are being guided. So, especially if you are in awakening process, mga kapatid, sa iyong pagiging psychic, huwag tayong matakot. Alright? Or, kausapin mo. Siguro you have to, try mong kausapin yung mga hayop, yung mga alaga mong hayop sa bahay, ano? Kasi, they are listening. They can hear you. And, wag mo silang imaltrato. Because they are something. They are special. Alright? Yeah. This is, napaka mahiwaga ng reading natin about this full moon energy. Alright? So, okay. So, ano pa? Pagdating naman sa negosyo, kung ikaw itong may negosyo, o may mga ari-arian, be careful, lalong-lalo na't kung ikaw ay may mga binabayaran or as a warning, wag ninyong hayaan na anong tawag nito? Na manipulahin kayo ng taong ito.
Kasi meron dito na very specific when it comes to your finances, negosyo, or ari-arian. Someone is like stealing or taking stuff away from you. A thief. Lalong-lalo na sa bahay, huwag kayong basta-basta magpapasok ng kung sino-sino or kapitbahay. But then again, huwag ninyong hayaan itong taong ito na sabihin natin na mapagkatiwalaan, kilala mo na. This person can be inside in the house with you, but kailangan talaga may tao kasama ka or a family member. Hindi pwede na hayaan mo lang yung taong yun na makapasok ng bahay nang walang kasakasama, because there's a tendency na itong taong ito ay may plano na magnakaw ng siguro itong tao ito pabalik-balik na kasi nakukuha ko dito marami na siyang nakukuha or nananakaw na gamit sa bahay mo. So be careful about this person or kung sino man itong tao na in and out sa bahay mo. So if you have been noticing, no, kung lately may napapansin na kayo na nawawalang gamit sa bahay mo, then these are the sign na may nagnanakaw or palaging ninanakawan ang gamit mo. So, be careful mga kapatid kung sino itong pabalik-balik sa bahay mo or pasok, labas ng bahay mo. Alright? So, these are the signs. Okay? So, let's find out about your new beginning. Alright, Spirit Guardian, just let us know more about new beginning. So, again, guys, you have this awakening. Yung iba dito, it's part of your growth, a new beginning. So, mag-ingat-ingat ha dahil it's not like I'm trying to scare you, ano. Siguro yung iba dito is you might be wondering like, or you wondered why I am feeling this way. Parang feeling ko na this could be a sign na nakakaramdam kayo ng tao na hindi mapagkakatiwalaan because your intuition is getting stronger and stronger. Huwag niyong baliwalain because you guys are very intuitive. And this is a new beginning for you na ang iyong intuition ay mas nagiging malakas pa. Alright? So, follow your intuition and kung nakakaramdam ka na itong taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan, then mag-distance kayo sa taong ito because you are starting. This is like a new beginning for your psychic ability. Itong energy reading. Siguro nakakasense ka ng mga vibes na hindi pagkakatiwala ang mga tao sa paligid mo. No? Or mga magnanakaw or something na sinungaling. Nakakasense ka din siguro kapatid na or lumalakas yung sense of energy mo, no, sa mga tao sa paligid mo. Nakakasense ka ng mga vibe na mga sinungaling, magnakaw, something like that. Then, it's a new beginning for you, no, new experience for you, and this, a warning as well. So, mag-ingat-ingat and wag niyong kalabanin ang iyong intuition because your intuition is very strong at this moment, lalong-lalo na nasa full moon. Mas nagiging malakas ito. Alright, so let's move on na sa ating, sa inyong mga X. Sa X na tayo. Alright, Spirit Guardians, what's all about the X? Okay? This full moon X ng ating mga viewers. Okay. Ano ang nararamdaman ng mga X ng ating mga viewers? Ano ang nararamdaman ng mga X ng ating mga collective? Okay, you know what? Let's find out first what is all about the X sa ating full moon ng ating mga collective. Okay, Spirit, can just what's all about the X? Okay, X. Okay, X is about the Fool in reverse. So, tungkol ka X, alright, I have another energy na kukuha ko dito. May dalawa tayong energy dito, no? If you have been manifesting about your ex or gumagawa ka ng mga love spell, no, or pinipray mo siya or talagang grabe ang manifestation na ginawa mo para magkaroon ka ng closure or babalik siya sa'yo, I'm sorry but this person is not coming back. Even if gagawa ka ng mga love spell dyan or anong ritual ang gagawin mo, hindi na ito babalik sa'yo. Or this person is not returning at all. Nakapag-move on na siya. Okay? I know it hurts, but you just have to face the reality. But I know, malay mo, next time ay magkakaroon kayo ng closure if this is what you have been waiting for, yung closure. But then again, I don't want you guys to keep waiting about somebody na nakapag-move on na.
Okay? So, hayaan na lang natin si universe ang bahala, no? Kung deserve ba talaga na mabigyan ng tuldok or babalik itong si ex sa inyo. Alright? So, kung hindi man babalik si ex sa inyo, hayaan na lang natin because only the universe know who is best for you or what's best for you. Kasi sa simula pa lang, sa destiny natin, nakasulat na kung sino ang nakatadhana sa atin. We can't change that. Only the universe will make that decision kung pwede bang ibahin or may dadagdagan or tatanggalin. You know what? Only the universe can make that decision. You know? So, wala tayong magagawa, guys. And, meron naman tayo ditong tungkol sa ex, as a psychic healer or a psychically, nakakasense ka na something about your ex. Siguro about the energy na nasisense mo yung energy niya. Alright? Maybe an ex is thinking about you. I'm sorry ha, dalawa ang nakukuha kong energy dito. Meron dito na nakukuha mo yung energy niya. Okay? Somehow ay ex mo siya. Sabihin natin ex mo siya. Marami kang ginagawa, busy ka. Somehow ay lumalabas sa isipan mo yung si ex mo. It's because you are getting the vibe, yung energy niya. Siguro may time talaga no na naalala ka ng taong ito, yung mga memories. But then again, meron tayo dito na hindi naman na siya magbabalik. Kasi may nag-end na. Siguro nakuha mo lang talaga yung energy niya because you are very psychic, awakened, spirituality. Malakas ang iyong energy vibe, kapatid. Nakakasense ka ng mga tao na kung sino itong nag-iisip sa iyo o naalala ka. At isa na si ex na napapaisip sa iyo. And that's why maybe you have been thinking about this person. Kaya minsan sa trabaho or whatever you do, nadidistract ka. Kasi lumalabas sa isipan mo si ex. Alright? Yeah, you are just sensing their energy. Okay? Kaya, naalala mo siya. It's not just because this person's coming back. It's because this person is just thinking of you. Dahil nakukuha mo yung energy niya. Alright? Okay. Alright, spirit guardians. About this ex naman, alright? Okay. About this ex naman na, or yung collective natin na parang nakukuha niya yung energy ng ex nila, is this person is planning coming back? Okay. Ito yung mga kapatid kong collective ha, na nasisense yung energy ng ex nila. Na hindi mo siya gustong isipin, pero lumalabas talaga siya sa isipan mo. No? Kahit sa panaginip. Dahil you are psychically getting that energy. Alright? Spirit guide angels. Spirit guide angels, is this person ay babalik ba ito kaya lumalabas sa isipan ng ating collective psychically? Is this person coming back, the ex? Yes. This person is planning to come back to you. Alright? Kaya nakukuha mo yung energy niya because this person is planning to get back or mag-reach out sa inyo. This person is working hard or may plano na siyang, parang busy siya sa pinaplano niya na magkaka-chance pa siyang mag-ano sa'yo. To work things out, or siguro nagkahiwalay kayo dahil sa bahay, or wala siyang bahay, or wala siyang pera, but this person wants to get back, or siguro babalik siya para ma-prove sa iyo na kaya kanyang buhayin, na kaya kanyang ibahay, na kaya kanyang, or mabuo ang pamilya ninyo. Kaya nasisense mo yung energy ng person mo, or itong ex ninyo. Hindi mo siya minamanifest, or hindi mo siya inaalala, or iniisip, kaya lang yung energy na kukuha mo, yung energy ng person mo, because this person is planning, or siguro lately, kahit sa trabaho, or whatever this person do, kahit busy siya, ikaw ang naalala niya, o iniisip niya. Parang ikaw ang nagiging daan, para magpursigi siya na mag-improve ang kanyang buhay. Alright? So, isa ka talaga sa nagiging, it's not like
instrumento, no? Not just a material thing, but ikaw ang nagbibigay ng lakas loob para siya ay magpupursige sa ginagawa niya, no? Para may improve siya or pagbabago. You make this person change. Or you made this person change somehow. I don't know, whatever you do, guys, this person really get a confident, no, to work things out with you for the future. Para may future ka sa kanya. Sa ngayon, hindi pa man, wala pa naman siyang ginagawa na mag-reach out sa iyo, but this person is planning. May pagpaplano dito na mag-reach out sa iyo, or sasabihin na nag-iipon ako, or may naipon na ako, or may pakita na ako sa iyo na improvement. Okay, so yeah, so this is about the ex na magbabalik, na nakukuha ninyo yung energy niya. So ito sa mga signs or sinyalis na your one or yung ex ninyo ay magbabalik. Okay? So sa home naman, sa bahay. Okay, Spirit Guardian Angels, let us know about home. What is all about their home? Anong dapat malaman tungkol sa bahay nila ng ating mga collective? The Hangman. What is this, the Hangman, about, Spirit Guardian Angels? Alright. What is this, the Hangman, Spirit Guardian Angels? Alright, so this should be teamwork. So guys, pagdating sa bahay, kailangan magtulong-tulungan. Kung sino man yung kasama mo, roommate, kailangan may pagtutulungan, ano. But then again, meron naman dito na kung ikaw ay nakukuha ko sa energy na kasama mo sa isang kwarto, siguro katrabaho, no, roommate. It's like there are some people talking about you. Alright? So, I don't know, siguro very strongly na aware ka naman na pinag-uusapan kanila ng katrabaho mo or itong ka-roommates mo. But then again, kahit na pinag-uusapan ka dito, it's like an advice, no? Kahit na pinag-uusapan ka ng ka-roommate mo, itong mga bitter or ayaw sa'yo, you just have to know na teamwork. Kailangan makipag-halubilo ka pa rin sa kanila just for the sake sa trabaho mo. Dahil related ito sa finances mo. Alright? So, kailangan mo lang talaga na mapagpasensya or maging magpapasensya, kapatid, pagdating sa ka-roommate mo or kasama mo sa bahay. Alright? And meron naman tayo dito na pagdating sa bahay, dapat talaga ay magtutulungan, lalong-lalo na't kung may hihingi ng tulong. Okay? Or I'm also getting like soon, there will be another expenses, no? Excuse me. There will be another expenses na siguro si nanay, tatay, or kapatid ninyo, hihingi ng tulong regarding sa financial, no, sa bahay, pagkain siguro, whatever it is. Yeah, so again, teamwork. Siguro meron ditong napaka-specific na baka nawalan ng tiwala. So guys, but then again, nasa sa inyo pa rin yan kung may budget ka, no? So, wag lang natin din ilahat, no? Lalong-lalo na't kung may mga kapatid ka namang iba sa bahay or kasama, magtutulungan-tulungan. Wag lang tayo mag-away-away or kasi karamihan dito ay this is the right time pagdating sa bahay ay magtutulungan talaga dahil kayo lang din naman ang nasa bahay. Alright? Lalo-lalo na tatay, nanay ninyo, nangangailangan ng tulong, wag ninyong talikuran ang inyong nanay at tatay. Lalo-lalo na sa financial. Dahil meron kasi dito na baka hingi sila ng something about like something about na agad-agad, no? Emergency. May emergency na hingi ng tulong sa inyo. So, it's up to you. This could be like a relative na hingi ng tulong, emergency. So, it's up to you kung gusto mo magbigay ng pera or kung magkano lang, ano. So, wag natin lahatin kung wala naman. Alright? Kung magkano lang. Kasi, alam ko na meron din kayong sariling mga expenses. So, maintindihan ka rin naman nila. So, dapat talaga ay pagtulong-tulungan, iwasan ang mag-away or magalit agad kung may mag-reach out ng tulong na pamilya sa inyo. Alright? So, what else?
I'm also getting like someone is going to reach out para magbenta ng bahay. Okay? And I'm also getting like someone is going to congratulate you for being smart or whatever you do. Someone is, they wanted to know, gusto nilang malaman guys kung ano ang sikreto mo. Or gusto nilang magpatulong dahil alam nila na ikaw ay mabuting tao and you are very smart, matulungin, and they are just like, they are most likely admiring you. So, they are, meron kasi dito na mas gusto nila makipagtulong-tulungan sa iyo. This could be related sa school din eh. Teamwork, no? Because they know that they can rely on you. Alright, so that's also a good news for you when it comes to your teammates or a family member o sa bahay. Ano pa? Alright, spirit guidance. What about a new home? Kung nakabili na ng new home ang ating mga collective. Okay. What about the new home? Tell me more about the new home sa ating mga collective. Alright. You know what? Let's ask yes or no kung this is about makakabili ka ba ng new home very soon, sometime this year 2025. Spirit Angels, makakabili ba ng bagong bahay ang ating mga collective this year 2025? Yes or no? Yes. May paglilipat. Confirm. Kung ikaw ito ay magpapaplano na paglilipat ng bahay, especially this year 2025, this is the right time for you na makabili ng bahay. Luck is on your way when it comes to your home or new home, new beginning. So, kailangan talaga guys, bago kayo bibili ng bahay, mag-shopping muna kayo. Make sure na gagawa kayo ng listahan. May listahan kayo kung ano yung gusto ninyo, kung ano naman yung ayaw ninyo, and i-check ninyo yung dapat na tingnan sa bahay na iyon, no, na yung mga warning na dapat ay kung dapat ba bibili ninyo o hindi, kasi make sure na ang bahay na iyon ay walang mga sira-sira or hindi bahain, you know what I mean? So kailangan maging ano kayo matalino pagdating sa pagbili ng bahay or pagplano ng bahay. Again, the year 2025 is the right time to buy a new home because someone here very specifically, whatever you, it's like you are pulling the energy of this new home. It's happening this year 2025. So, whatever you are planning to buy a new home, pagpaplano ng bibili ng bahay, it's happening because you are pulling this energy, namamanifest mo siya, and it's happening soon. Alright? Guys, hindi lang tayo magmamanifest ng wala tayong gagawin, ano? Of course, magmamanifest din tayo na may dapat tayong gagawin. Magpupursige, magtatrabaho, mag-iipon. Hindi tayo makakabili ng bagong bahay kung hindi tayo nag-iipon. Alright? So, this is just like, mas mapapabilis ang pag-iipon ng pera mo this year, 2025, para mabili itong bagong bahay na gusto mong mabili. Or dream home. Okay? And I'm also getting like, you might be getting a phone call. Okay? Or an ideas. So, yes, especially kung bibili kayo ng bahay or magpapagawa kayo ng bahay, kailangan talaga isulat ninyo lahat ng mga ideas ninyo or anong gusto ninyo or plano para sa bahay ninyo. No? So, para lahat ay andoon or kumpleto. So, congratulations guys sa makakabili ng bagong bahay and confirm someone here very specifically ay makakabili o makakalipat sa bagong bahay. Alright? So, ano pa? Final message, affirmation for you for this full moon. Spirit Rangers, ano ang affirmation sa full moon ng ating mga collective? Okay. Affirmation, please. Okay. Today, I am special. Today, I see each obstacles as an opportunity to learn and grow. So, yes, kahit ano mga obstacles, mga pagsubok, guys, these are the lessons for you to learn and grow. Alright? Ano pa? So, the bottom naman is, today, I am brave. Today, I will step up to every challenge with courage. So yes, kailangan talaga maging confident kayo, lumaban kayo, magpakatatag kayo. Huwag niyong hayaan itong mga bitterness, itong mga low vibration na mahatak kayo sa mga yung mga manifestation ninyo na hindi na mangyari. Kailangan talaga is keep your vibration high para mas
mapalakas or mapabilis itong manifestation ninyo na mangyari or na mangyari agad-agad. I'm sorry guys. So angel message for the full moon, please. Angel message from the for the full moon, spirit guide angels. Okay, we have here. Okay, past life relationship. You have known each other before. Yes, so you could be dealing with your twin flame or soulmate, mga kapatid. Especially you are sensing, this is about the energy, no? Napaka-psychic. You and your person are psychically can sense each other. So, you have this past life relationship. Kaya siguro, nababothered o lumalabas siya sa isipan mo because you two are meant to be together or siguro meant to meet each other again in this lifetime. So, yes, kaya siguro talaga na psychically ay nasa-sense mo siya energetically. Kahit na malayo kayo, kahit ex mo na siya, it's because here is the answer. Ito na yung sagot. Because this person is your past life relationship. Naging kayo noon, one of your past life. Wow, very specific. And we have here, let your friends help you. So, ask for and accept support from others. So, yes, guys, kung whenever you needed help, no, kung hingi ka ng tulong o kailangan nyo ng tulong, ask any help or magtanong-tanong kayo sa mga kaibigan ninyo, yung mga kaibigan na trusted. Alright? Hindi yung mga plastic. So, kailangan talaga yung mga kaibigan na trusted and follow your intuition if this person can help you out, no? Again, kailangan talaga pili ang kung sino itong pagtitiwalaan ninyo, lalong-lalo na sa mga sikreto, ano, because some people could just get along with you, nakikipagplastikan lang dahil they just wanna use you, nakikinabang sa'yo, yun pala ay pagka nagkaroon lang ng problema ay they have a chance to tell your secret, no, or spread your secret to everybody. So, mag-ingat-ingat. But then again, choose wisely kung sino itong mapagkakatiwalaan mong kaibigan. Then you go ahead and you can ask any help, no, sa iyong mga kaibigan. So, ano pa? Final message, Spirit Guide Angels. For the full moon sa ating mga collective. Especially guys, kung may problema kayo sa bahay, no, humingi kayo ng tulong. Mayroon tayong pahabol na mensahe dito. Humingi kayo ng tulong sa mga kaibigan ninyo kung may problema kayo sa bahay. Or sa mga kapitbahay din, ano. Of course, sometimes, karamihan naman talaga ay naging kaibigan natin ng ating mga kapitbahay. So, yeah, kung may mga emergency, humingi kayo ng tulong sa mga kapitbahay ninyo or kaibigan. Spirit Guide Angels, final message please sa ating mga collective. Okay. Especially guys, always pray. Manalangin kayo guys, especially when you need the most help. Andyan sa universe para magpadala ng tao sa inyo na siyang tutulong, no, to the rescue. Notice the blessings. Oh my God, there's so many blessings coming in towards you. Claim this guys. I accept all these blessings, overflowing blessings, no. Maraming blessings ang darating sa inyo. I'm sorry. Samut-saring blessings. Claim these blessings from the universe. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting. So, thanking rather than complaining. So, iwasan talaga na mag-complain instead of magpasalamat tayo. When we focus on what we already have and take a stock of blessings or of our blessings, so we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. So, yeah. Share the blessings kung ikaw itong nagkakapera or nagkakaroon ng bonus or mas mapera ngayon or whatever it is, no? Nakakatanggap ng pera sa trabaho. Kung anong blessings meron ka ngayon, share the blessings and ganun talaga, bilog lang ang mundo at huwag tayong makalimot sa mga tao nakatulong sa atin, lalong-lalo ng ating mga magulang dahil noon, nung time na walang-wala tayo, andyan sila. Huwag natin kalimutan na whenever our parents or family members na humihingi ng tulong sa atin, please help them out because, like again, bilog ang mundo. It's time na makatulong naman tayo sa mga taong tumulong sa atin noon. So, sharing is caring and notice the blessings and stop
complaining. So, hanggang dito na mga kapatid. Sana ay nakaresonate kayo dito, no? And congratulations and good luck, guys. And I love you guys. And please leave your comment below. Sa mga hindi nakaresonate dito, pasensya na. Sa next reading na lang natin. Baka kayo naman ay makaresonate naman or makuha natin ang inyong next energy. So, I love you guys. And see you guys on my next reading. Bye!